Magandang umaga o gabi sa mga tagapanood ng story sa aking channel. Welcome back to Tagalog True Crime Story. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe dito para updated ka sa aking mga bagong upload. Para sa istorya natin ngayong araw, ay dadako tayo sa bansang Brazil. Ang Brazil ay kilala dahil sa nagagandahang beach dito. Kilala rin ito as the country of football dahil sikat na laro ito sa kanilang bansa. Sa lugar ng Brazil, bayan ng Guarapuava, naninirahan ng mag-asawang Tatian Spitzner at Luis Felipe Manbailer. Si Tatian ay isang successful lawyer habang si Luis naman ay isang biology professor. Nagkakilala ang dalawa taong early of 2013. Mula ba't first sight umano si Felipe kay Tatian, kaya naman niligawan niya ito. November 15, 2013, nang ma-engage ang dalawa at noong December 3, 2013 lamang ay kinasal din naman agad sila. Nangako ang dalawa sa isa't isa na magmamahalan sila habang buhay. Masaya naman ang naging pagsasama ng dalawa at umabot pa nga ito ng 5 taon. Birthday ni Felipe nang mangyari ang trahedya o krimen na dapat ay masayang araw, ngunit hindi pa man nagsisimula ang selebrasyon, ay nagsimula na agad na mag-away ang mag-asawa. Nagagalit si Felipe kay Tatian dahil matagal siyang nag-antay dito nang umalis ito patungong nail salon upang magpaayos ng kanyang kuko. Hindi naman sinasadya, ngunit hindi rin akalain ni Tatian na matagal aabutin iyon. Kaya galit na galit si Felipe dahil late na sila at kanina pa sila inaantay ng kanilang mga kaibigan sa isang restaurant upang mag-dinner para sa birthday ni Felipe. Nang makarating sila sa restaurant ay masaya silang sinalubong ng kanilang mga kaibigan at isa-isa na ring bumati ang mga ito ng maligayang kaarawan kay Felipe. Maayos naman ang naging takbo ng kanilang gabi at masaya silang lahat na nagkakainan at inuman. Habang nagkakasiyahan sila, ay nagkaroon muli ng pagtatalo ang mag-asawa. Dahil sa nakita ni Tatian na merong kachat ang kanyang asawa sa Instagram na ibang babae. Itinanggi naman ito ni Felipe at sinabing nag-reply lamang ito sa kanyang stories sa Instagram katulad ng iba nilang kaibigan. At galit na pinagsabihan si Tatian sa pagiging selosa nito. Nang makauwi ang mag-asawa ay wala pa rin tigil ang kanilang pagtatalo hanggang makarating sila sa gusali ng kanilang tirahan. Sa mga susunod na kuha ng CCTV ay ang detalyadong pangyayari sa nangyaring trahedya. Sa kuha ng CCTV sa parteng ito ay makikitang sinasaktan ni Felipe si Tatian. Nang makarating sila sa parking lot, ay waring hindi pa rin natatapos ang pag-aaway ng mag-asawa. Makikita rin dito na sinasaktan pa rin ni Philip si Tatian.
Sa mga susunod na kuha naman ng CCTV ay makikitang nagtatago si Tatian kay Felipe. Maya-maya ay makikita rin ang paghahabulan ng dalawa. Makikita dito ang pagtakbo ni Tatian sa kanyang asawang si Felipe. Ngunit sa kasamaang palad ay naabutan siya nito papasok ng elevator. Sa mga susunod pang kuha ay makikita ang karahasan ni Felipe sa kanyang asawang si Tatian. Makikita sa video ang panlalaban ni Tatian sa kanyang asawa, ngunit walang-wala naman ito kumpara sa lakas ng kanyang asawa. Ang kuhang ito ay makikita ang pagkahulog ni Tatian mula sa 4th floor ng kanilang bahay. Nagawa pang dalhin ni Felipe pabalik ng kanilang bahay ang katawan ni Tatian. Nang makabalik si Felipe ay makikitang pinupunasan nito ang mga nagkalat na dugo sa loob ng elevator. Kung mapapansin nyo ay bago na rin ang t-shirt na kanyang suot. Matapos makuhanan ng pag-aaway ng mag-asawa, ay wala nang nakakaalam pa sa totoong nangyari sa loob ng bahay ng mag-asawa. Matapos ang pangyayari ay mabilis na tumakas si Felipe sa crime scene at nahuli lamang siya dahil sa car accident na nangyari sa kanya sa bilis ng kanyang pagmamaneho. Ayon sa mga pulis ay nagmamadali itong tumakas papuntang Paraguay. Tinanong siya ng mga pulis kung bakit niya nagawang tumakas at sinabi ni Felipe na hindi niya matagalang makita ang itsura ng kanyang asawa matapos nitong tumalon sa kanilang balkonahe. Pero ayon pa sa mga ginawang investigasyon ay patay na si Tatian nang mahulog ito sa gusali. Taliwas sa sinasabi ni Felipe na sinadyang tumalon ni Tatian. Ayon pa sa autopsy na ginawa sa katawan ni Tatian ay pinigilan ng paghinga nito at mayroong bakas ng mga kamay sa leeg, indikasyon ng pwersadong pananakal.
Kaya lumakas pa ang ebidensyang patay na ito nang mahulog sa gusali. Wala namang nakitang report ang mga pulis kay Felipe ng pananakit. Ngunit lumutang ang ibang mga kaibigan ni Tatian upang sabihin ang mga naikwento sa kanila tungkol sa pagsasama nilang mag-asawa. Kwento ng kaibigan ni Tatian na si Juliana na hindi na maganda ang pakikitungo sa kanya ni Felipe at maraming beses siyang pinapahiya ng kanyang asawa sa harap ng maraming tao. Napakasiloso rin daw ni Felipe at palagi na lang mainitin ang ulo. Tinatawag din daw siya ni Felipe ng albino dahil sa puti na kulay ng kanyang balat. Mahigit 1 buwan na rin daw na hindi sila nagsisiping na mag-asawa at nang isang beses daw ay sinubukan niyang lumapit kay Felipe ay tinulak lamang siya nito at sinabing nakakadiri siya. Sinisira din ni Felipe ang mga gamit ni Tatian pag hindi niya ito nagugustuhan. Kailangan niya rin munang i-approve ang kahit na anong isusuot nito. Hindi rin tumutulong si Felipe sa kahit na anong gawain sa bahay. At nang sabihin ni Tatian na kumuha na lamang sila ng tagalinis, ay tumanggi si Felipe dahil trabaho daw ni Tatian ang mga gawaing bahay. Hindi rin umano siya pinapayagang gumastos ni Felipe kahit na sarili niyang pera ang gagamitin. Bago gumastos si Tatian ay kailangan alam muna ni Felipe dahil pag nalaman ni Felipe na namili siya ng hindi niya pinapaalam sa kanya, ay sisirain niya ito o di kaya naman na itatapon. Maraming beses nang gustong makipaghiwalay ni Tatian kay Felipe, ngunit dahil sa abogada siya at alam niya kung gaano kadami ang proseso dito, ay iniisip na lang niya na wag na lamang. Sinabi niya sa kaibigan niyang si Juliana, through chat, na kinamumuhian niya ang kanyang asawa hanggang kamatayan. July 2018 na mangyari ang pagpatay at nakasuhan si Luis Felipe Manvailer ng femicide at obstruction of justice. Nahatulan siya ng 31 years, 9 months, and 18 days in prison. Humingi naman ng tawad si Felipe sa pamilya ni Tatian dahil sa nangyari, ngunit mariin pa din niyang tinanggi ang pagpatay kay Tatian dahil kusa raw o mano itong tumalon at hindi niya inihulog. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kwento ng Tagalog True Crime Story.